Alright, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On the year entry number 1072, it was April 3, 1937. Today, the Lord said to me, "Tell the Reverend Professor, probably Father Theodore, that I desire that on the feast of my mercy, he deliver a sermon about my fathomless mercy." I fulfilled God's wish, but the priest did not want to acknowledge the Lord's message. When I left the confessional, I heard these words, "Do as I tell you and be at peace. This matter is between him and me. You will not be held responsible for this." Abril 3, 1937, ngayon, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin sa kagalang-galang na profesor, malamang kay Padre Theodore, na ininanais ko na sa kapistahan ng aking awa ay maghatid siya ng isang sermon tungkol sa aking hindi maarok na awa. Natupad ko ang hiling ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ng pari ang mensahe ng Panginoon. Nang umalis ako sa kumpisalan, narinig ko ang mga salitang ito. Gawin ang sinasabi ko sa iyo at maging mapayapa. Ang bagay na ito ay nasa pagitan ko at niya. Hindi ka mananagot para dito. Yan. May pinag-utos si Jesus kay Faustina. Tall order na naman. Sabihin mo dito sa pari na ito na magbigay ng sermon. Kasi ito ay April 3. No? Ito ang Feast of the Divine Mercy, which was that day, no, April 3. Ito ay araw ng linggo, ikalawang linggo pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay. So it is the Easter octave. Kasi yun naman ang directive ni Jesus, no? Gawin ang kapistahan ng aking awa, ikalawang linggo ng pista ng Oktaba, Easter octave. So, nung mga time na yun, syempre, hindi pa official na kinikilala ng simbahan ang kapistahan ng awa. Wala pa, no? Kasi nung 2000, year 2000 pa naman, para lang naman ito na institutionalize. So, April din. Limutan ko yung eksaktong araw, no? Petsa na ito ay idineklara ng ating banal na Papa na si Pope John Paul II. But it was in year 2000. So, ito naman, 1937. So, 63 years after. Tsaka pa lamang official na naging direktiba, no, na ipagdiwang ang kapistahan ng banal na awa. Pero ano pinagawa yan ni Jesus kay Faustina? Mabigat kasi yun ang pagkatapos ng declaration ni Pope John Paul na gawing Feast of Mercy, hindi naman agad-agad yan na ipatupad sa lahat ng simbahan. At hanggang ngayon, may mga simbahan pa rin na hindi ito pinagdiriwang. Bagamat binabasa ang liturhiya, gano'n naman talaga ang liturhiya since kahit hindi pa officially na-declare ang Feast of Mercy, the liturgy is the same noong before the proclamation and after. Wala namang binago. Pero yung ipagdiwang ang pista ng awa, kahit magpahanggang ngayon, may mga pari pa rin, hindi naman, binabasa lang. Pero walang sermon about the mercy of God. So, isipin mo, 1937, utusan ka gano'n, sabihin mo sa paring ito, tall order. At hindi naman ginawa, sabi nga, no, Faustina, hindi naman ginawa ng pare. Sayang lang, sinabihan ko pa. But what did Jesus say? Gawin mo lang yon. So, this is out of obedience. Do as I tell you.
So, wala siyang nilabag kasi ginawa niya. No? Pero, kahit hindi gawin niya ng pare, gawin man niya ng pare o hindi, wala na sa'yo, Faustina. Hindi mo na yung kasalanan. Nasa pari na yan, pag-ita ng pari na yun at ako. It's between the priest and Jesus na. So kung ginawa, very good ang pare, very good ka rin. So kung hindi, o edi the priest will have the consequence. Lalo ngayon, no, official na eh. Eh hindi mo pa rin ginawa. So nasa pag-iita na yun ni Jesus at noong kanyang alagad, noong kanyang representative. Wala nang accountability si Faustina at this point. So napakalaga nito para sa atin kasi marami pa rin ngang pare na hindi ito ginagawa. The homily about the mercy of God is very shallow. Hindi masyadong nabibigyan ng pansin o ng diin ang homily about the mercy of God sa araw na ito. At hanggang ngayon nga. Kasi ang atas sa atin mula sa Vatican, no, through WACOM, World Apostolic Congress on Mercy, bababa sa Continental, bababa sa mga bansa, sa mga regional levels, hanggang sa mga diocesan assemblies. If the instruction is this and that, susundin lang natin out of obedience. Sa mga pari, sasabihin natin, ay pagdiwang po natin, ganito po ang suggestion namin gawin. No? Kasi syempre, member ng apostolate yan, hindi may mga plano yan. No? Pero wag tayong malulungkot kapag ang ating mga kura paroko in particular, no? Kasi yan naman ang may jurisdiction sa mga parokya. So, huwag tayong malulungkot kapag ang ating mga parish priest hindi sinusuportahan ang ating mga programa. Ginawa na natin ang lahat pero ayaw pa din. Sundin, no? May atas sa atin ang ating samahan, ang apostolate, nilalad sa parokya, hindi inaprobahan ng pare, no? Kaya syempre, hindi natin ipagdidiwang kasi hindi inaprobahan eh, no? Alam nga namang magpa-motorcade ka pa, eh hindi ka na nga pinayagan. Alam nga namang i-insist mo ang confession, eh hindi nga gusto ng pare, no? So, nangyayari yan sa atin hanggang ngayon. Marami tayong mga bagay na gustong gawin sa ating apostolate na hindi pinapayagan ng ating mga kaparian. Pwede nating ikalubag ng ating kalooban. Bagamat hindi ito ginagawa sa ating mga parokya, okay lang. Mahalaga, sumunod tayo. Mahalaga, yung ating kagustuhan na maganap ito sa ating mga parokya ay nandun sa ating puso. Nakakalungkot syempre na hindi tayo pinayagan pero maaari tayong gumawa ng mga bagay pagdiwang pa rin ng kapistahan sa ibang paraan. No, maaari tayong sa ating mga tahanan. Halimbawa, di naman kahit yung mag-chaplet, hindi pinayagan sa simbahan, ano? Gawin natin yan sa ating mga sariling tahanan. Magpunta tayo ng mga communities, mambigay tayo ng polyeto or any material about the Divine Mercy. Or pwede din na gumawa tayo ng corporal works of mercy on our own. Pwede rin yung samahan natin. Hindi naman kailangan ng approval ng pare para tumulong, di ba? Eh baka naman sasabihin, hindi naman kami pinapayag ng aming kura-paroko na tumulong sa kapwa. Hindi po, mali po yun. Kasi it is always our obligation. No one has to dictate to us. Walang hindi, walang dapat na magsabi na na wag mong gawin yan tapos hindi mo nga gagawin. Of course, other people would say wag gawin. Pero sa ating mga kalooban, hindi natin susundin yun. Sabi nangangailangan ng kapwa tapos hindi mo susundin. So, gagawa ka ng paraan para makatulong. Corporal work of mercy. Sa kapistahan din, no? Isa rin yan sa magandang ginagawa natin, corporal work of mercy, aside from the other external preparations. So, magiging point natin yan, credit yan sa ating kaluluwa. At kapag
kaharap na natin ng Panginoon, sabi mo na, O Lord, ito nag-iambag ko sa pagpapalaganap ng Divine Mercy, bagamat hindi ko ito nagawa on a larger scale, no? Sa parochial level, parish level. Pero, ginawa ko naman ang lahat para may palaganap pang debosyon ito sa aking kapwa. So, di ba, yun yung mas mahalaga. Parish priest naman talaga ang kailangan nating anahin no? Targetin kasi ito yung may jurisdiction sa ating mga parokya. Kung hindi man yung gawin ng parish priest natin, magalak pa rin tayo. Bala na silang dalawa ang mag-usap ni Jesus, no? Yung pari, yung ating parish priest at si Jesus. Bala na sila. Everyone, each one of us, kaya pari ka o ilay ka lang, no? Meron naman tayong accountability pagdating ang panahon. Pagharap natin sa Tribunal of Mercy na tinatawag, pagharap natin sa ating Panginoon, doon magaganap ang lahat ng bagay. Pero syempre, kung hindi man niya nagawa sa parokya, hindi sasabihin ni Jesus, bakit hindi mo pinilit ang pari mo? Hindi ka na. So, ang mag-uusap na dyan, ang pari at ang ating Panginoon Jesus. Again, malapit na ang ating Lenten season. At pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, pagkatapos niyan, 1 week after, kapistahan na. April 26 sa diocese natin and April 27 sa buong mundo. Ngayon pala ang pagandaanan natin, wala pa rin talagang mangyayari, magaganap. Huwag tayong malungkot. Sapagkat unti-unti, ang banal na awa na ang bahala. Dahil ito ay kanyang misyon, si Jesus na ang bahala sa hindi na natin kayang gawin.